Magandang araw sa mga kabarkada natin dito sa Larga Na. Welcome po sa episode 24 ng ating podcast. Kasama natin ngayon, napakagandang title nitong episode natin, Sir Tony. The Passion of a Timeless Icon. Nagustuhan niyo ba yung title? Tingin niyo, bagay ho ba sa inyo? Bagay na bagay kasi makikita mo na dyan yung it says something about my age already. And the number of years I've been in Timeless kasi, ang timeless, hindi nalalaos boss di ba? Icon, kasi tinitingala kayo ng maraming miyembro sa sport natin. So kasama natin ang barako ng Batangas, Mr. Tony Lasala. Bati ho muna kayo sa ating mga... Maraming salamat at naanyayahan ako dito sa Larga Na Podcast at makipagkwentuhan tungkol sa kay Miguel at may share ko sa inyo ang aking mga karanasan, aking mga ginagawa, hindi lang sa personal na buhay, pati na sa tungkol sa ating mahal na sport. Sir Tony, binanggit nyo kanina, the title speaks about your age. Pwede ho ba natin pag-usapan, if you don't mind, kung ilang taon na ho ba si Sir Tony Lasala? Sa 74 years old na po ako ngayon. Nag-umpisa po ako sa 1975. So, 50 years na ako dito sa sport natin. And masasabi ko naman na siguro obvious naman na masaya ako dito na para mag-stay ako dito ng 50 years. And hoping many more years pa na darating. You know, Sir Tony, I was looking at your pictures when you were younger. Parang hindi nag-iba yung itsura nyo when... The time that you started, the time na nahilig kayo sa sport natin, hanggang ngayon, ganyan pa rin. Kaya talagang timeless Timeless ang, hindi nagbabago itsura nyo. What's your secret sa ganyang yung appearance niyo and yung demeanor ninyo na hindi ho nagbabago? Wala naman. Every time I look at myself in the mirror, parang tingin ko, matanda na ako But, wala, siguro ang kwan lang importante, talagang tuloy-tuloy lang yung pag-exercise. Tsaka limit mo yung pagkain. Tsaka eat healthy foods, yun lang. And take some vitamins once in a while. And mahirap sabihin, pero kailangan bawasan yung pagpupuyat. Pero hindi naman maiwasan yun lalo na kung nagsasabi. Minsan nakikita ko po kayo sa arena. Late na, nandun pa rin kayo, Sir Tony. At saka, yung itsura nung dumating kayo, hanggang itsura nyo nung umalis kayo, parehas. Whether siguro panalo kayo or talo kayo, ganun pa rin. Walang pagbabago sa expression ninyo. Hindi, ganun lang naman talaga yung sabo Kailangan, kung nanalo ka, siyempre masaya ka. Kung natalo ka, wag mo naman damdamin kasi baka umayaw ka na sa dinadamdam mo yung talo. Sa ganyan lang kasama yung panalo, kasama yung talo. Sabi niyo bawal magpuyat, pero pag nagtatrabi siya, okay lang. Okay, ganun ba? Hindi ako naman, dati kasi yung puyat, nung unang, baka hindi mo inabot na ito, yung mga sabi, yung rolly ko, inaabot na ng alas 10 ng umaga, minsan the following day, hapon na. And during those times, lalo na pag weekends, na wala namang work, andyan ako. Minsan naabot ako ng alas 12 ng tanghali kinabukasan. Umuwi kami, umaga na. Minsan uuwi ka, umaga na. Or late na. Talagang nung panahon na yun, iba yung schedule nga ngayon. Pero ganitong oras, minsan 12 o'clock, 11 o'clock, or at the latest, maybe 1 o'clock. 1 a.m., makakauwi ka na. So less na, hindi katulad nung dati. Bakit ganun kayo, Sir Tony? Not everyone, not all the mga tahors stay until late Kayo napapansin ko sa inyo, pag nandun kayo, kayo maaga-aga, pero uwi kayo, patapos na yung event. Hindi, bihira lang naman. Pag may manok ako, usually, pag may manok ako, may entry kami, minsan, tinatapos ko kasi yung lahat na, yung mga asikasuhin doon, hindi ko naman ipaubaya lahat sa mga tao ko, yung mga aayusin. Pero pag wala naman, kalimitan, mga, 10 o'clock, 11 o'clock, uuwi na. Unless na lang, it's a big event na magandang panoorin. Gusto mo hintayin kung sino yung mag-champion. I really enjoy watching. I enjoy watching. Hindi na setting aside mo yung gambling part. Yes, Nag-enjoy ako manood. Gusto ko makita yung mga manok na nagpapanalo. Tama, anong klaseng manok, sino ba ito?
Saan magaling ito? May mga kinakausap ako minsan dyan eh. Na may mga kakilala kung saan galing ito. Tinatanong ko yan eh. I ask them, sino ba breeder yan? Saan ang galing yan? Marami doon ako nakakausap na alam ang mga detalye. Yung mga chismis. Mga chismis ang galing to, saan galing yan. So, yun ang isa sa mga aspeto ng sport natin na that makes you stay. Diba, sir? Yung ganong aspeto, it's not only the gambling aspect, it's not only the fighting aspect, but yung samahan with the people within the arena. Yeah, true. Marami ako dyan mga nakausap, marami akong kaibigan dyan. Marami akong kaibigan sa... Hindi naman napakarami, pero yung mga tao na, alaman mo namang mga seryosong tao, yan ang mga kinakausap. Marami akong nakaka-bonding dyan from time to time. And ako naman, Sir Tony, pag nagtatanong naman ako dun sa mga kaibigan natin, ano masasabi nyo kay Sir Tony Lasala? Ang definition lang nila sa inyo, ang masasabi lang nila, is you are a true gentleman of the sport. Yun lang palagi lang sinasabi siya, dissenting tao yan. Yan, may integridad yan. Kahit kailan, hindi sumabit yan, hindi yan nagsugal lang, hindi niya kaya. Ganon ang impression ng tao kay Sir Tony. That's why, at mga viewers natin, I'm sure will pick up a lot of knowledge from an icon of the sport like Mr. Tony Lasala. So, we move on to your, sir, educational background. No? Saan po kayo nag-college? Ano pong course na kinuha ninyo? College ko, sa Lasal ako, batch 1971 ako nag-graduate. I took up Bachelor of Science in Commerce, major in accounting, became a CPA the following year, left for the US to take up my master's in business administration program, and went back home in 1975 to start working. Noong 1975, sir, ano ho ang una niyong pinasok na trabaho pagbalik niyo ng Pilipinas after your MBA? I work in SGB and Company, but not as an auditor, but more on the management services, parang consultant to companies on operations, finance, etc. During the time, SGV was already considered as a top audit firm, audit and accountancy firm in the country. Yeah, true. I think even up to now, diba, sir? So how was it like working for a top company during those early years of your life? Actually, ang goal ko for working in SGB is to basically to learn, to learn the ropes, at saka mag-establish ng medyo parang gold standard in terms of my career path, kasi medyo kilala ang SGB eh. Once mag-experience ako dito, I think I have a good fighting chance of landing a better job with better pay. So I stayed there for about 2.5 years. So during that time also, sir, ang kinikilala ng society natin, kailangan professional ka eh. Either accountant ka, either CPA ka, or abogado ka, or doktor ka. Di ba, sir? So was that also your driving force during your career, your early career in college towards your early professional life? Well, not exactly. Basta ako nung bumalik ako dito, nag-umpisa ako magtrabaho, ang goal ko is to become, nag-set ako ng goal sa sarili ko to become a president of a medium-sized company. Not the big ones. Basta yun ang tingin ko, yun ang kaya kong ma-achieve So, yun ang sinet ko sa akin, and that's parang yun ang nag-propel sa akin towards my professional career. Yung goal na yun. So, during the time, 1975, you mentioned kanina when we were talking off-air, yun rin ang start ng exposure niyo into our sport. Can you tell us more about it? Yeah. Actually, parang hindi naman siya talaga planned Ang nangyari sa akin, umuwi ako from the US after mag-aral ako. Yung brother ko na almost less than 2 years younger than me, na siya sumunod sa akin,
Nandun na siya pagdating ko, nasa sa bahay, nakita ko may mga manok na siyang alaga. And at first, sabi ko, bakit naman yan, tol? Andiyan mga manok eh. Kita mo naman, maingay, mabaho. So, parang nag-a-argue pa kami. Sabi, hindi, konti lang yan, tol. Ganyan. So, one thing led to another hanggang sa in the end, mamaya, pinag-alagay niya ng pamusta dun sa mga panlaban niyang mga manok. Nagpupunta na kay arena during that time? Hindi, sa kuwan lang siya. Siya lang, dadali niya. Sabi niya, tol, pustahan mo naman to. Ganon, para may laban. Bakas na kayo? Oo, babakas na. Para makuha yung Okay. So, yun. Tapos, pag uuwi ako ng Batangas, ay yung mga lolo ko, uncle ko, mga pinsan ko, they're almost all into. Tapos yung isang uncle ko, siya may-ari ng cockpit doon sa amin sa town namin sa San Luis. Okay. So, pag pupunta ka doon on weekends, wala kang makakausap. Kung di ka pumunta sa Sabungan, yung mga pinsan ko, nandun sila lahat. Mga so, uncle ko. Pala, it was a family affair. It was. But your dad was not? No, yung dad ko lang hindi. Yung exception. Wala siyang hilig? Wala siyang hilig. Buti hindi mo siya nagagalit sa inyong dalawang magkapatid na, andyan na naman kayo sa tsuhin nyo. Yung father ko, kwan yun eh. Basta, do what you want in a responsible manner and okay lang. Wala namang problema. So siya, open-minded, medyo liberal, pero may boundaries. Kailangan maayos muna. Maayos ang buhay mo. Hindi pwedeng siyempre, sabay-sabay, bulakbol. Hindi pwedeng barumbado ko lang sa mga bawat gagawin mo pagsasabog. Would you say that influence of your father na gano'n ang pananaw sa buhay, malaking naitulong to what you are up to now, Sir Tony? Oh, of course. Actually, yung interest ko sa accounting, yung father ko yung nag-drive sa akin dyan eh. Parang nag-motivate na, dito ka na, ito kung magugustuhan mo. Hindi naman niya forcefully na kunin mo to. Basta itong one of the things you would consider. Kasi marami kang opportunities that will open up to you pag nandiyan ka sa accounting. Kasi ang accountant talaga pwede kang pumasok. Pwede kang magpunta sa sales, pwede kang mag-general management, pwede kang mag-marketing, anything eh. Basta sa business, pwede kang pumasok mo. Given your background in both accounting and finance, after SGV, ano po yung mga sunod na napasukan nyo na mga kumpanya? Well, I work for the PCI Bank Group. American Express muna. And then yung American Express office dito sa Philippines was bought out by PCI Bank. So, kinuha ko ng PCI Bank Group to join them. Mm-hmm. And then after that, I worked for Continental Airlines and then Oracle Philippines. And then nag-set up na kami yung mga colleagues ko sa Oracle. Nag-set up kami ng sariling IT company. So ang ganda ng nyo, no, yung exposure nyo dito sa mga multinational companies. Oh yes. Paano nyo napapagsabay during the time na nagtatrabaho kayo in very prestigious firms na kilala sa buong mundo? Continental, American Express, PCI Bank during the time was one of the big banks here in the country. True. Tapos Oracle, which is also a multinational company. Paano nyo napagsabay yung career ninyo sa professional career life ninyo and yung career nyo rin na during the time pinapasok niyo na yung sport natin? Ang kailangan dyan talaga a lot of discipline. Basta I've always kept in mind na ang priority ko is yung career and family na hindi mo pwedeng iwanan yon. So, kung kailangan take a backseat muna ang that's what will happen. Mm-hmm. That was what has happened. Talagang kailangan either mag-slow down ka or i-delegate mo na muna sa mga tao mo yung dasabong part kung talagang kailangan ka nitong sa career mo. Yun lagi ang priority ko. In the 50 years of your career here in our sport, mga ilang beses ho kayo nag-take ng backseat na medyo lumayo kayo sa sport kasi mas prioritize ninyo yung career ninyo sa professional level? Siguro mga about 3 times ako na medyo nag-slow down because of career. Especially when I joined Oracle Philippines. Kasi nga, from the travel and airline industry,
lumipat ako sa IT industry. Sabi ko nga, nung lumipat ako dyan sa IT, hindi pa ako nakahawak ng computer at that time. So I had a lot of learning to do. I would spend weekends working, learning, etc. just to catch up with my colleagues. So, if I have to delegate ko na lang sa mga tao, kayo na lang muna, or lesson na muna yung mga laban-laban. That's what I did. So I stayed in Oracle for 6 years. And then, nung mag-set up kami ng aming business, priority rin yun kasi we're a startup company. Kailangan talaga we have to hustle a lot to jumpstart the business. And again, a backseat. And then, ito naman, hindi naman not really related to my career, but nitong, as I was, nung mag-retire na ako, kasi we sold our IT business in 2016 to a Japanese group. After that, retired na ako. Medyo, it's age-related na rin na medyo slow down lang konti. Bawas. Bawas sa production. Parang, nagbawas ako ng area, nagbawas ng production, nagbawas din ang laban, in effect. Pero kasi mas pinipili nyo na lang eh. Ano yun, is it part of time management also on your part, Sir Tony? Well, hindi naman really part of time management, but it's, para bang, kasi dati, before, malimit kami nagpo-promote. Malimit ako nagpo-promote dyan. Sa Pasay, halos regular ako nagpo-promote dyan. Kasi marami akong manok marami akong panlaban. Nung nag-slow down ako, halos bihira na, halos hindi na ako nag-promote. After even for many years, hindi ako nag-promote. Nag-promote na lang uli kami itong this year dito sa Taal lang, sa Batangas. So, yun. Parang pag mabawas na yung yung stock mo, siyempre, mahirap mag-promote kasi hindi ka makakaganti, hindi ka makakabalik, hindi ka makaka-reciprocate. Pag nagbabawas ho tayo ng production and scaling down everything, all your operations in the farm, is it synonymous, sumasabay rin ba yan sa pagbabawas ng passion mo sa sport, Sir Tony, or walang connection? Wala, hindi. Talagang, sabi ko nga sa wife ko, itong sport na to, itong will be there hanggang kaya ko. Talagang nasa loob nyo na talaga, sir. Sa sistema na. Wala na, hindi na. Kahit magbawas ka ng production mo, yung nasa puso mo, hindi na babawasan. Hindi na babawasan. Okay. Maganda. So, it doesn't follow naman na dahil nagbabawas kayo ng production, nababawasan na rin yung hilig ninyo. Walang connection. Wala connection. Wala. Anong sikreto ng isang Tony Lasala na 50 years na into the sport, the passion never wanes. It's still there. Hindi siya nababawasan, hindi siya humihina. Paano nyo ginagawa yun, sir? Maraming factors. Una, kailangan lagi ka pang nata-challenge eh. Nata-challenge ka. Kasi lalo na ngayon, nung time na maybe 10, 15 years ago, medyo ang competition wasn't as strong. Sa tingin ko lang that's my viewpoint. Ngayon, sobrang dami na ng maraming breeders, maraming mga bloodlines na pumapasok dito, maraming magagaling na handlers. Kasi masyadong commercialized na eh. Even mga seminars, nandiyan na lahat, mga gamot, lahat pwede. Very competitive na eh. Unlike nung before, parang kukunti lang masyado nakakaalam nung how to condition and how to point mga roosters. Ngayon, very competitive na. So if you will stay there and you still have that passion, kailangan maging competitive ka. Up to date ka. Sabi nga nila okay, passion ko yung okay. Ang passion ng maiiwan yan, nandyan yan, kung nananalo ka rin. Hindi naman pwedeng passion mo yan, tapos puro ka talo, uwi ka ng luhaan di ba? Mawawala yung passion mo for the sport pag lagi ka rin lang talo. Nakakawala naman ng gana yan. So it's a competitive spirit that keeps you in the sport and yun ang nagda-drive sa inyo
to become better. Oo. Up to now, ganun pa rin. Walang pagbabago. Ganun. Kailangan talaga, you have to be able to compete. Parang ano yan Kobe Bryant or Michael Jordan na mentality. Yung talagang the drive for excellence. At saka kailangan i-match mo rin kung anong meron ka. Parang kanyan kung anong quality ng manok na meron ka. Kailangan i-match mo, sunod na lalabanan mo. Hindi mo pwedeng ang quality nito ng ganito, dadalhin mo sa Manila Arena. Mabubugbog ka. You have to make sure na dadalhin mo sa Arena nila. Kaya, maganda rin yung naobserbahan mo yung mga laban sa mga Manila Arena Nagsascout ka makikita mo, kaya ba kaya ng manok ko to? Pag hindi kaya ng manok ko, huwag ka na lumaban mo. Diba? Okay. So, given your background in finance, accountancy, travel, and IT, what would you say yung pinaka-paborito mo among all those fields na napasukan ninyo professionally? Ang ko talaga, ang pinaka na-enjoy ko is being an entrepreneur, running our own business. Okay. So ano na? Although, siyempre, prestigious yung nandun ka na, multinational. Chief Finance Officer ka sa Philippines ng Oracle, or nag-SGB ka, or nag-American Express ka na parang regional, I became a regional controller ng American Express for Asia. Okay, prestigious siya, pero there's nothing that nothing beats running your own company and making it successful. Being your own boss is your yun ang pinaka-fulfilling for you. At saka yung sa aming when we sold our company, our IT company, it's a parang mission fulfilled in the sense na okay, nagkaroon kami kasi when we set up that company, nagkaroon kami ng exit strategy. Parang mahirap kang pumasok sa business na kailangan may exit strategy ka. Hindi naman, unless na ang strategy mo, ipamana mo sa anak mo. Pero ang exit strategy namin was to be able to sell it at a good price. Which we did. Which you were able to do. We were able to do. At saka the good thing is, pati yung mga employees namin, absorb ng buyer. Okay. So hindi mo sila wala na displace. Hindi mo sila iniwanan. Okay. So you were talking kanina na after selling the startup company that you established, ngayon may bago na naman kayong venture. Lang ito, parang mga na-convince lang ako ng mga dating colleagues ko doon sa company that we sold. Na mag-set up ng panibagong IT company, which we did 2 years ago. It's doing well, but it's still a startup. So, kailangan pang i-move to the next level. So, hopefully by next year, we'll move it into, parang we're planning to get into the AI space. And hopefully we can build something out of it. Para sa kaalaman ng ating mga viewers, ano ho ang mga natutunan nyo in your being a technocrat, finance expert, and an accountant as well, and yung exposure nyo sa maraming fields? Ano ang parehas na pwedeng i-apply professionally sa trabaho dito rin po sa sport natin? Anong mga similarities, anong mga pwedeng i-apply? Ang tingin ko pwedeng i-apply muna is, ang isa is people management. Wala namang pinagkaibahan yan Whether you're running sa business mo na may mga tao ka, or running a small shop na may mga empleyado ka. Kailangan, you have to, parang muna, siyempre kailangan yung compensation mo sa kanila is fair. Tama, okay. And they treat them well. I don't think in the many years na nag-manage ako ng farm ko, may narinig sila na nagmura ako sa kanila. Never. Kahit na isang word na mura, wala silang narinig sa akin. And then, ang isa pa is, talk to them. Communication. Kausapin mo yung mga tao. Ano ba problema? Ano ba mga issues? Bakit ganito? Tapos, ask them, ano bang kailangan nyo? Kasi minsan ang iba niyan, baka nahiya sila magsalita. Ano bang kailangan nyo? Anong kailangan nyo suporta sa akin? May mga gusto ba kayo? At saka may mga, ask them kung ano mga ideas nila. Hindi naman po ikaw na lang ang magbibigay ng ideas sa kanila. Parang kailangan may exchange din ng information. Listen, kasi sila rin yung nandun sa field Alam nila kung anong nangyayari, anong mga kailangan nila, kung may mga problema. And
talagang nakikita ko sila, narinig sila. Yung ngayon, magte-text sila or tatawag sila. Boss, itong kailangan natin, ganito. So, kailangan ganun eh. Yung manage them like, parang nagmamanage ka rin sa opisina. Parang opisina or negosyo ang pinapatakbo mo eh. True. So, proper communication, tapos people skills. Yeah, kailangan. So, yung dalawang main pinapractice nyo sa farm ninyo, natutunan nyo sa professional career ninyo. True. So, yan ang mga natututunan natin kay Sir Tony dito sa ating episode, yung anong ina-apply sa professional career, ano ang na-apply sa farm, no, sir? Moving on to another topic. Ito kasi, very interesting sa amin eh. Kaya namin kayo gusto sana i-guest. Kasi may guest kami nung nakaraan dito sa isang episode na binanggit ang pangalan ninyo. I'm sure very close kayo dito. Si Sir Patrick Antonio. He told us that, he told our viewers also na kayo daw ang nag-influence sa kanya na mapunta dito sa sport natin. Totoo ba yun, Sir Tony? Can you give us a background ng samahan ninyo ni Sir Patrick Antonio? Kami ni PA, classmates kami niyan sa Lasal. Although napagkakamalan, nakala niya mag-brother-in-law kami, pero hindi. Classmates kami from 1967. So magkakilala kami, mag-compare kami up to now. So, what? Almost 60 years na yan. Almost 60 na. So ngayon, nung before I left with the US, actually nasa US na pala ako noon, pinanganak si Tony. So sinabi niya pare, ninong ka ni Tony. Pinangalan rin pala sa'yo, sir. I don't know kung pinangalan, nagkataon Possibly. na siguro. Nagkataon. Okay. Sa pare, ninong ka. Sabi ko, walang problema. So when I came back in 1975, nag-reconnect ulit kami. And then, ako naman, na-pick up ko na yung sabong. And then pag nagkakausap kami, nalaman niya, nagkasabong ako. So, sabi niya, pare, okay ba yan? Sabi niya, okay, masaya. Masaya yan, pare. Masaya kung gusto mo. So, yun, nagsimula siyang bumili ng mga manok sa Bacolod. And then yung iba, pinaalagaan niya sa akin. Sa Makati ako siya, nasa Mandaluyong eh. So, doon, na-pick up na niya na-pick up na niya ng sport. And then, tuloy-tuloy na siya na talagang in the biggest scale probably na pwede mong masabi na talagang napakalaking scale ng kanyang pagsasabong hanggang sa naging business na niya related to sabong. During the times that you were starting in the mid-70s, nung magkasama kayo ni Sir Patrick and dahan-dahan mo siya, paano niyo siya in-expose sa sport? Paano niyo siya in-encourage siya na pumasok sa sport? Actually, pumunta siya sa bahay eh. Nakikita niya yung mga manok, nakikita niya. And I think siguro naghanap din siya ng outlet ng pwede pagkakabisihan niya. So, nung nakita niya, sabi niya, sige, subukan ko. And then hanggang sa yun na nga, nagpapaalaga siya ng manok doon sa amin, sa brother ko, nilalaban namin. So, yun. Then, umpisa na, talagang nag-expand na siya. Nabili siya ng madami, then naglalaban na siya dito sa mga derbys dito sa Metro Manila. Ako nga, doon pa lang ako sa mga probinsya, naglalaban siya. Nauna siya maglaban dito. Wala siya sa probinsya. Dito na agad siya. Una muna sa Mandaluyong. Sa Mandaluyong siya nakatira. Sa Mandaluyong siya naghahak. Hanggang sa the next thing I know, nasa derby na siya. Okay noon, nasa... sa Batangas ako naglalaban noon. Nasa outskirts pa. Siya, gitna na agad ng laban. Gitna na. Tapos nagpo-promote na siya dito. Nung mga sanuman na yan, promote na siya ng mga... Were you ever consulted by Sir Patrick, no? When he was starting? Or madalas kayo nag-uusap talaga about the sport? Or may kanya-kanya na kayong direction that time, sir? May kanya-kanya na kaming direksyon. Except lang nung naging congressman siya, nakiusap siya sa akin na i-manage ko yung kanyang farm. Kasi magiging busy siya as a congressman. So, pinagbigyan ko naman. So, for 3 years, dinala ko yung mga tao ko, pati mga manok ko from Batangas, dinala ko sa San Pablo. And we manage yung farm niya. And buti na lang, we had a lot of success in the 3 years that we ran his farm. Marami kaming championship na panalo para sa kanya. Anong taon yan again, sir, when you... 1992. 1992. To 95. To 95. I think that was that was yung start ng pagbulusok ng
career ni Sir Patrick sa sport natin. No? Actually, medyo nag-umpisa na siyang marami na silang napanalunan. And then, nung na-take over namin, marami kang mag-champion sa Rolligon, pati yung slasher, na-champion na slasher, solo champion. During the time that you started, no, na magkasama kayo ni Sir Patrick, although hindi naman magkasama, pero sabay kayo na halos na umakyat ang career sa sport natin. Did you ever imagine that he would make it this big in our sport? Tingin ko nakakuha ko rin siya na nagkaroon din ako ng pag-iisip na siya, magiging very successful siya. Kasi alam mo naman si Patrick, very hands-on din yan eh. Siguro kaya nga nung naging congressman siya, nakiusap sa akin kasi hindi nga siya makaka-hands-on. Pero after that, nung tinurnover ko back sa kanya yun, talagang makikita mong hands-on yan. Nandun niya sa Cacao. At saka ang galing ni Patrick, hindi yan katulad ko eh. Ako pag pumunta lang ako sa Cacao, pag maglilimber na, hawakan ko yung manok, siya all throughout nandun siya. Hindi siya yung nagtatrabi siya eh. Talaga nakatutok siya sa Cacao. Nakatutok siya sa Cacao, nandun siya. Hindi lang during the oras ng limber, sir. Nakatutok sa Cacao. Kakain, lalabas, kakain, babalik. Pero babalik uli yan. Hindi yan. O tatambay muna yan doon sa kantin or whatever. Pero hindi yan yung katulad ko na mamaya pagkatapos na yung manok, andun ako sa kung nagtatrabis siya na ako. Kaya minsan nag-champion na yun, minsan talo ba yun? So, wala siya. Kung talagang tutok lang siya. Yun ang difference yung dalawa. Win or lose, matatalo o mananalo ko sa manok ko. Ganun siya. Ganun siya. Ganun ang mindset. Titiisin niya na wag magtrabi siya. Tututukan ko yung manok. Bahala ng karga ko na dito lahat ng laman ng bulsa ko. Walang problema kasi tinutukan naman niya. For him, yun ang mentality niya. Tsaka hindi, malaking difference namin yung pagpusta niya at pagpusta ko. Ibang klase, nagulat nga ako sa kanya. Pero si Patrick, ever since college pa kami, nakita ko na yan, yung kanyang capacity na pumusta ng malaki. At saka, during your college days, nakitaan niyo na ba siya ng yung talagang tibay ng dibdib, lakas ng loob? Ayan, so narinig natin ang mga kwentong kabataan nila Sir Patrick Antonio at saka ni Sir Tony Lasala. And we have established your closeness even during those times up to the present. Up to the present, sir, same pa rin. Ganun pa rin. You maintain palagi kayo nagko-communicate. Lagi. Okay. Are you also a Sagupan endorser? No. Hindi. So hindi kayo even though you're very close, may sarili kayong talaga, may sarili kayong direction sa sport. Kumbaga, nirerespeto ka niya, nirerespeto mo rin siya kung anong maganda ang samahan ninyo. It's yun ang totoong pagkakaibigan, kumbaga, sir, no? Hindi gamitan para naggagamitan ng isa't isa para sumigat sa sport natin, walang ganun. At saka unless na merong magtatanong ang isa sa amin na hihingi ng opinion about yung sa manok na, no? Hindi kami yung parang nag-a-advise nang hindi kami tinatanong. Walang unsolicited. Walang unsolicited advice na lalo na tungkol sa manok. Sa breeding. Na magiging critical ka unless na tanongin, pare, ano bang tingin mo dito? Okay. Yun. Para magiging walang magiging friction. issue Walang friction or what sa relationship. Maganda. So siguro yan ang sikreto rin for the longevity of a friendship, no? In especially in our sport, no? Kasi not everyone naman na magkakasama sa sport natin tumatagal lang ganyan katagal, sir. 50 years. 60 ba, sir? 50. 58. Di ba? 8 years na kami magkasama. Pero sa sport siguro, mga 40 plus. 40 plus to 50. So, respeto, tsaka pag hindi kailangan ng opinion mo, huwag ka makialam. Yun ang sikreto niya. Okay. We move on naman into our program. Dito tayo sa interesting part. Kasi itong gustong malaman naman ng mga viewers po natin dito sa Larga na. Yung
inyong breeding program, how you started as a breeder, saan po kayo initially kumuha ng materials and maybe we can start from that, Sir Tony. Okay. Nag-umpisa talaga ako. Una muna, I've always been parang a breeder ako, parang for personal use lang. Never been a commercial breeder. Kasi una, wala nga akong malaking space. Pangalawa, wala naman akong time na to do marketing. Kasi okay, pag breeder ka, commercial ka, kailangan mo yung mga marketing ka, lot of exposure, etc. So nag-umpisa ako ng serious breeding around early 2000. So mga 2002, 2003, ganyan. Nagpunta ako sa US. Dalawang breeders ang napuntahan ko doon, si Joe Sanford at saka si Larry Barletta. Kumuha ko dyan ng mga trios, tsaka mga stags. And yun ang mga ibinread ko. Tapos nakakuha rin ako doon sa isang kwan siya ang Pilipina asawa niyan, I forgot his name. Sa California din siya. Ang nakuha ko naman sa kanya is, ito medyo funny story kasi nung umiikot ako sa farm niya, maliit lang ang farm niya may nakita kong isang inahin doon na umitlog, kinakain yung itlog. So tinuro ko sa kanya. Sabi niya, I got that from isang breeder sa Amerika. Sikat siya. Si Batia. Gene Batia. Kinuha ko yan, tryo yan pero yan na lang natira. Pero tinutukan niya yung itlog. Sabi ko, how much did you get that for? $250. Sabi ko, pwede ko mabili niyan. Sabi niya, bakit bibilin mo? Nakita mo nga, kinakain na. Sabi ko, I'll just buy it. Parang di mo rin naman siya pakikinabangan. So he sold it to me. So yun ang isa sa mga, that was mga 2005 na yun Pero nag-umpisa ako kay Barletta nga, tsaka doon ako maraming napanalo. Lalo na yung mga na-breed ko from Larry Barletta. Marami akong napanalo doon. At saka yung kinuha kong inahin doon na supposedly coming from Gene Batia. Napadami ko yun kasi gawa ka lang. Madali naman yung sistema na yung itlog mapaparol mo outside of the cage di ba? Trap nest or kung ano man. Yun ang mga pinag-umpisahan ko. Yung mga anak noon pinag-champion ko sa San Juan International noong 2008, 2010. Tsaka sa Pasay International 2012. So yun ang mga ko. And then I stumbled into siguro mga around 2010 ito, 2012. Ito mga whites ko. Kung din ito by accident din itong pinagsimula ng whites ko. Kasi meron akong isang kaibigan na doktor from Cagayan Valley. Mahilig sa manok din, sa Sugarol he happened to be the sister-in-law ng isang office mate ko. The brother-in-law pala siya ng isang office mate ko. And then, nagpunta siya sa farm, humingi siya ng mga pullets. Binigyan ko siya ng pullets. In exchange, pinadala niya ako ng mga whites na mga cocks na. 3. Magagaling sila sa bitaw. Pero, wala yung dalawa natalo, yung isa nanalo. Pero nakita ko yung potential. So, nag-usap kami. Sabi ko, ano ba yung mga kuwan mo na whites na yan? Sabi niya, matagal ko ng line yan winning line ko. Sabi ko, kailangan i-refresh mo na yan. Sabi niya, wala akong pang-refresh So, pinadalan ko siya ng mga imported na kuwan ko, na mga Sanford ko, at saka mga Larry Barletta. Doon na nagsimula. Doon nagsimula yung mga puti na yun. So, yung mga produce niya, binibili ko. Ako, Diyos ko, ang dami kong panalo doon. Ang daming panalo, ang daming champion. Parang doon kayo sumikat Ano ba yung G-Cup group ba yun? G-Cup ba yun? Doon ako solo champion ko yun. Puro mga puti ang gamit. Ang daming panalo noon. Hanggang sa, so parang may-maintain ko pa naman. May-maintain ko up pa. to now. Oo, up to now. May-maintain ko pa. Kaya lang medyo hindi na madami. Ngayon, umpisahan ko lang mag-build na siguro kung maaari nga sana 40 to 50% na ma-produce ko, mga puti.
I remember those whites during the time na marami kayong panalo in San Juan, in Pasay, and all over Metro Manila. Ito yung mga angat sarado, puro paa, tapos pagbabalikan mo, hindi mo mapapalo eh. Kasi iiwasan ka eh. At saka pag sumabay ka sa taas, talaga may kalalagyan eh. Makakuha sila, magaling. Good cutters, tsaka may kuwan din sila. May mga shopplers din. Magaling din sa lupa. Oo, magaling din sa lupa. At saka parang ayaw magpatama eh. Dami kong napanalo talaga dyan. Yun ang naging parang isang malaking tulong sa farm in terms of mga wins and championship. Pati yung aming yung aming digmaan na mag-champion kami ng 11. Permanently white yun eh. Yeah. Mga nilaban namin doon yata out of the 11, mga 7 yata na puti yun eh. Being a breeder yourself, Sir Tony, eto tanong ng maraming tao minsan naririnig ko, paano mag-breed ng manok na angat sarado? Yun, di ba? Yun ang tanong na hindi ang hirap sagutin eh. Mahirap talaga. Sometimes you just stumble into it na katulad yung puti ko na angat sarado talaga eh. Into it na nag-nick yung mating namin ng mga imported tsaka puti, and then eventually nagkuhan kami white to white. Just keep on refreshing na lang, refreshing mo yung i-refresh mo na i-refresh ang line. Meron may magkiklik sa pag inutus ka isang brood, magkiklik sa white. Meron din sometimes merong hindi nagkiklik, so ganun lang talaga. So far ngayon, okay naman kami, okay uli sa white kasi naka-champion na uli kami ng evolution ng 5 yun. Pero white. Puro puti na naman yan. Puti lahat. Ayan na naman. Would you say, yan ang comeback ni Mr. Tony Lasala, ang pagbabalik? Tapos inilaban namin dito sa San Pedro yung palaban ni Commissioner, BIR Commissioner. ESQ? ESQ. Apo. Nilaban namin doon 6 yun eh. Nilaban namin doon 5 puti. 4 ang panalo, 1 talo. Maganda na. Okay maganda. pa, okay. So ganun pa rin ang away nila, ang fighting style nila. Okay pa rin. Angat sarado pa rin. Tapos, ang nalaban namin puti ngayon, binilang namin 18 lahat. itong stag season. Itong season na to. Apo. 2 talo, 1 tabla, 15 panalo. Ganun pa Pwede, rin. maganda pa rin. Hindi nagbabago. And then yung mga panghalo dito sa mga whites na to, is it still the same Joe Sanford lines? Or wala na. Iba na. Okay. Wala na. Minsan, lang, pipili ka basta sweaters. Kalimitan sweaters ang inahalo namin. Ngayong this year, nag-experiment kami na ikinross namin yung puti sa bulik. We'll see. First time namin gagawin to. Anong bulik ho to na hawak niyo? Bulik ni Bebot Uy. Okay. I don't know kung Bebot. Basta galing kay Patrick. So experiment namin. Bago, first time. First time. For 2026. For 2026. Okay. So, tingnan natin kung maganda. Kasi kailangan din naman mag-experiment. Tingnan mo kung ano yung mag-work. So, when you started your career as a breeder, you started with mga Joe Sanford sweaters and yellow-legged hatches, no? So, yes. Diyan kilala si Joe Sanford. Si Larry Barletta naman. Sweaters din yun eh. Sweater Kelso naman yan. So, basically, yun ang ano nyo, mga gwapong manok na. Gwapong manok. Mga gwapong manok na kayo nagsimula na. Serious breeding, tama agad ang direksyon nyo. So, eto naman, going back here sa present time, what lines have you maintained and what do you continue to breed? And what are your new lines naman na pinasok niyo? Sa ngayon, siyempre yung puti pa rin. Yung ibang lines namin, wala na. Wala na, diniscard na namin. Ngayon, nung simula itong nakaraang taon, nag-experiment sa gray at saka gray bulik at cardinal kelso. Kanino po galing yung... Galing kay PA. Lahat po kay PA. Cardinal Club. niya. Cardinal Club. Cardinal Club Kelso at saka tapos bulik at saka Grace. Yung bulik ni Sir Patrick, ano rin yun? Sir Bebotoy ang origin. Siguro. Maybe. Or sarili niyang timpla. And then ito namang Grace, baka may blood may rin. May blood din ng Bebotoy. So those are Melsib's Grace. Yun ang sinubukan namin itong taon na to. We were successful sa Grace. Not so much on bulik. Yung sa Cardinal Club Kelso, so-so.
So. Oo. So, Marami rin nanalo. Kaya lang, alam mo, mahilig tayo sa gwapo. Alam mo, Cardinal Club Kelso, hindi sila gwapong ano yun manok old school na Kelso yun mga old Hindi sila line gwapong manok. Very wine red, Oo, wine red. yellow legs. Medyo tall na hindi sila gwapo. Kaya pag-iisipan namin kung saan siya magandang kung itutuloy namin. Okay. So would you say that breeding is an ongoing process of learning, no, Sir Tony, na hit and miss, hit and miss, trial and error, tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy talaga yun. Ang sabi nga, di ba, you win some and you lose some. Hopefully you win more than what you lose. Kanina nabanggit na that you downscaled your operations sa farm. Nagbawas kayo ng production and nagbawas kayo ng area. Can you share with our viewers ano ang sikreto sa pag-manage ng isang small, well, it's not small kasi hektarya pa rin yun, sir. Malaki pa rin Pero how do you manage not an oversized farm but a farm that's just right para sa laban nyo sa stag season, pero ang laban nyo gitnaan pa rin? Hindi, sa akin kasi nung mga 2 years ago, parang sa akin well, I guess ever since ganun pa rin. Ang parang sabong sa akin at my age now, parang it's a function of finance and your physical abilities. Yung finance, kaya pa naman. Pero yung physical ability, very limited na. Hindi katulad nung dati na talagang naiikutan ko lahat yung farm ko kahit na mga 900 ang manok ko. Yes. Iikutan ko yan. Nakakahands-on pa ako. Mga sparring na natututukan ko. Pati na yung mag-monitor kung anong mga ilalaban, lahat. Ngayon, nilimit ko na yan kasi hindi ko na kaya yung ganong volume Yeah. So ngayon, nagagawa ko pa rin yung dati, pero very limited na yung kailangan sa akin from a physical standpoint. Hindi naman ako magsasababan ng manok na hindi ko nakikita. Na hindi niya tinutukan rin. Na hindi ko tinutukan unless na nga lang when I'm away, like I've been away for 5 weeks. Sila na yung bahala doon. Pero ever since, talagang bawat ilalaban dyan, nakikita ko sparring niyan, may record kami niyan sa blackboard kung anong naging rating niyan, anong history ng timbang niyan. Talagang ganun kami katutok. And yun, kaya ko pa pag ganun konti. Hindi katulad noon na minsan, nag-start kayo magbitaw ng alas 5 ng umaga. Alas 8 ng umaga, alas 9 ng umaga, na halfway pa lang kayo. Hindi pa natatapos. So ngayon, mag-umpisa kami ng 5 o'clock in the morning, by 7, tapos na. Yung mga panlaban. Lahat. Nakita na namin. So, yun ang naging strategy ko. And magpo-focus na lang kami sa stag. Hindi na kami lalaban kasi sanay akong lumaban ng na 3-year-old na nababag nilabang. Hindi ko na kaya magpagulang na gano'n considering maliit ang space ko. So, yun din. Yun ang kailangan balancing na ginawa namin. Sakripisyo na muna tayo sa derbies. Focus lang tayo sa stag. Yan na muna ang labanan natin. Tama. So, and then, nakakatutok na mamanitor ko rin. So now, it's quality over quantity. Yes. Para matutukan lahat ng alaga natin, wag na pilitin na marami. Kasi hindi na kaya ng katawan ko Hindi katulad dati na I can spend 2 days sa farm and tutukan ko lahat yan. Ngayon hindi na. Talagang ako sa nakafocus na ako dito sa ganitong plano para sa farm. We produce a few para sa sariling personal use. And so nandun pa rin yung enjoyment, nandun pa rin yung fun. Hindi ka masyadong pressured na kasi nangyayari nung madami, isa makikita mo lang yung iba dyan nagkakawala na pala, bulag na, pilay na, hindi na nare-report sa'yo. Sayang lang ang manok. Sayang. So again, maraming salamat sa ating guest, Mr. Tony Lasala, for again another very entertaining and informative episode dito sa ating podcast. But before we move on with our program, banggitin po, if okay lang sa inyo, Sir Tony, babanggitin lang po natin ang
upcoming events po natin sa Sure. Manila Arena para sa kaalaman po ng ating mga subscribers. So simulan natin ang one event, Ulutan ng Masa. Every Sunday po to sa Manila Arena. 2 fights ang machine betting, 1 fight ang sigawan, 8,000 per win, 3,500 ang minimum, 3,000 ang cash bond, at may bonus na 10,000 for any 3 wins under 1 entry name. No entry fee po yan. And then ang ating double down 2 hits ulutan, every Monday po yan. More than 1 million in prizes, bigay agad. First champion, 60,000. 10th champion, 60,000 ulit. Tapos iba-iba na ho yan. May 50, may 40, at may 30. No pot money po yan. And then ang double down 2 hits ulutan times 2. Every Friday naman po yan. More than 1 million in prizes din, katulad ng ating Monday ulutan. Pero may additional 100,000 for all double champions po yan. So sa lahat po ng makaka-apat na panalo, may 100,000 for sharing. At ang Tuesday group naman, may palaban Tuesday group nga po. Tuwing Martes po yan. Ang grupo ng Maynila ni Chairman Rick Cabial. Yan, sila ang host natin. 2 hits ulutan, 3 fights machine bet, sigawan, 50K per champ, 40K bearing to bearing. Yan po. So, ang hack natin sa Manila Arena, every Sunday, Monday, Tuesday, and Friday po. Tapos meron din po tayong national eliminations para sa 2025 MBC 12 National Derby. Ayan po sa inyong screens. Pakitignan na lang po. Starting November 12 po yan. 8,800 ang entry fee. 50 million or more. Malamang nasa more ho to. Malamang madadagdagan ho tong 50 million na papremyo itong National MBC National Edition. Sa November 15 naman, Saturday, ang Tres Llamadores 4-star 16,500 ang entry fee, 11,000 ang minimum. Hosted by Largana hosts Jello Osting, Churudi, Mark Monreal, assisted by Mr. Aweng Cordero. At ang 419 Dayang-Dayang 7-star hosted by Among Edwin Tose, 55 ang entry fee, 55 ang minimum. November 29 po yan, Saturday, sa Manila Arena. Abangan nyo. Sir Tony, balita ako, meron daw kayo entry dyan. Sali kami dyan. Ayan. Susubok. Ito, makikita nyo sa ating mga viewers na pupunta sa Manila Arena. Abangan nyo na yung mga kulay na sinabi ni Sir Tony. Lalaban yan sa Sabado, November 29. Yan, Sabado. Palaban ni Among Edwin Tose. So, ito, after announcing our upcoming events, banggitin naman natin, Sir Tony, itong mga events, mga shoutouts na mga nagko-comment ho sa aming YouTube channel. So, ito, unahin natin ang kay Ma'am Amelia Salinas. I'm requesting for a feature in your Largana episode ni Ma'am Osang de la Cruz. Sige, ma'am, we'll try to do that. Subukan po namin na pagbigyan ng inyong request. As long as available naman yung mga guests ho natin, sinusubukan ho namin imbatahin. Ayon naman kay Dalubhasang Buraot, kay Justice Elma galing ang whites ni Idol Honey, winning line ni Justice ang puti. Our next shoutout ay from Mr. Julio Caro, shoutout watching from North Island, New Zealand. Thank you. Thank you rin, Sir Julio. Kay Mr. Neko Salapang, watching from San Francisco, Agusan del Sur. Shoutout sa entry name Sampok sa Riverside. Shoutout po sa inyo at mabuhay kayo. Kay Engineer Kamote naman, sana ma-interview idol kong si Congressman Plaza. Sige po, pag may oras si Kong, iimbitahin po natin. Kay Mr. Kobos, wow, na-miss kita, Ma'am Michelle. It's nice to be back. Yan, Ma'am Michelle, nami-miss ka ni Sir Kobos. Kay Mr. Aman Vallermosa, thank you, Kalargana. Thank you rin po, sir. Kay Mr. Edson Mortel, looking forward sa next interview with Sir Frank Brin. We will try our best. Kay Mr. Philip Ravelo, shout out po, Philip Ravelo from Patinay, Agusan del Sur. Solid follower and solid subscriber. Salamat, Sir Philip, sa inyong pagka-solid.
Si Discarding Sabungero naman, pa-shoutout mga master para next episode. King Art Game Farm, champion sa big event someday. O yan ang dapat. Di ba, Sir Tony? Yeah. May pangarap siya, di ba? Oo. Tama yan. Yeah. Mangarap ng mangarap para someday makuha mo yung championship. Yep. Si Mr. Ricky Unitec. Okay, si Iron Lady. Okay rin kayo, Sir Ricky. Maraming salamat. Si Mr. Habalbon, J.E. Balbon. Pa-shoutout, pampaswerte, Idol Iron Lady, pampaswerte sa Master Breeders' Cup National Edition. Ayan, shoutout sa inyo, Sir J.E. Balbon. At ang ating mga sponsors, maraming salamat po sa Ihaw Ihaw Express Grill and Car Wash. Diyan po yan sa 50 Amang Rodriguez Avenue, Barangay Santolan, Pasig, sa harap po ng South Supermarket. Okay? Thank you rin po sa Filipinas Purified Water. Itong mga contact details nila, 0998-963-9303. Ayan, para sa tubig namin na iwas ubo. Pag nauuhaw na, Filipinas Purified Water. And of course, don't forget ang ating Philippine Breeders Festival sa darating na December 19, 20, and 21 sa SMX Convention Center. Hatid po sa inyo yan ng Deltaman Gap, co-presented by Thunderbird. Ayan. At abangan nyo rin po ang pbf.com website na malapit na i-launch. Kung meron ho kayong account sa gumawa na rin kayong account dito dahil itong e-commerce website na to dedicated lamang para sa mga bayang sabungero na mahilig sa pagmamanok. Lahat ng kailangan ninyo andito na, Sir Tony. So, yun pala, Sir Tony, we have another venture that's IT related. We're building an e-commerce website which is dedicated for game fowl. Breeding materials, panlaban, game fowl feeds, game fowl equipment, gamot. Ganda. So damit na dedicated sa bungero. Nandun na sa ilo-launch namin na website. So 365 days a year makakabili ng ating mga kababayan na OFWs andito sa Pilipinas. O order lang. Parang Shopee lang. Click lang. Tapos add to cart. Buy now. Bayaran lang sa GCash. Kanila na. Ganun ang yun ang so ang challenge yan, ma-screen nyo lang yung mga sellers. Yung mga yung mga produkto and of course the breeders, they have to be accredited. Yan. And pili lang po It's not for everyone Kasi syempre gusto natin ang mabibili ng mga quality ang mabibili ng mga tao. Kaya kung gusto niyo ng puti ni Sir Tony, gusto niyo mga puting inahin ni Sir Tony, baka may sobra, sir, pwede natin i-offer dito sa website para meron naman maka-acquire na mga nangangarap ng mga magagaling na bloodlines. So, ayan. So, again, mapapanood niyo po ang Larga na Podcast sa aming YouTube channel at sa aming Spotify account. At parts of these episodes makikita niyo po sa Facebook, Instagram, and TikTok. Speaking of Facebook, si Sir Tony, di ba nagkikwentuhan tayo kanina, you're also an active observer sa social media. How come, sir? Well, actually, alam mo sa totoo, dalawa yung Facebook accounts ko. Dalawa pa? One is for family, personal, mga friends related. Ang isa talaga para sa dedicated sa sport yung mga natin. Friends ko doon, mga mga almost 5,000 friends ako doon. Lahat yan. Yung mga breeders, sina Pao, nandyan lahat sa friends ko dyan sa Kwan, yung and that's my way of parang learning, communicating, and getting updated on what's happening in the sport. Not everyone in your generation masasabi natin tech savvy or mahilig dito sa social media. How come na-adapt ninyo to? Is it because of your IT background na tingin ninyo sisika talaga social media? Hindi naman not because of my IT background. Basta, una kasi ang sinet up ko dyan, yung personal account ko para sa family and friends. Apo. And siyempre, na-appreciate ko yung benefit, no? Nakikita ko yung
it's a good way of parang communicating and getting updated sa mga mga co-workers mo nung dati, Okay. etc. lahat. So sabi ko, rather than crowd my personal account with mga sabongero, nag-set up ako ng one Okay. para sa account lang ng mga sabongero friends. Galing, ah. So, yun. I'm getting the same benefit and out of it. So imagine, we have a 74-year-old gentleman here who is still very tech-savvy at saka, nagmo-monitor sa Facebook. Hindi, tsaka talagang, truth to tell, marami ka matututunan. Mhm. As long as you, pipiliin mo lang, you're selective, ano itong paniniwalaan mo, anong hindi mo paniniwalaan. Yung mga paniniwalaan mo, parang, di ba yung kaming mga accountant, meron kaming mga philosophy na, trust but verify. Okay. Okay. Trust but verify. Wala kita, pero, mag-verify pa rin ako. Hindi, di ba? Hindi basta, i-absorb mo lang as is. So hindi lang sa breeding may kailangan ng magaling na selection skills. Kailangan din sa social media. Matindi ang selection mo. Yes. Okay. Totoo. So again, we'd like to thank our guest. Sir Tony, bihira lang ko kayo magpa-interview, especially sa social media. Baka pag mainstream TV, baka nagpa-interview kayo. Pero sa social media, madalang na madalang. So it's truly our honor to have you here. And I'm sure ang mga subscribers po natin, ang mga viewers, marami pong natutunan sa ating episode today. Especially about sa being professional, 'di ba? Being a career-oriented individual rather than someone who is totally or purely engaged in our sport, 'di ba? So priorities, 'di ba, sir? Yeah. Importante. And then people skills sa pag-handle ng farm at saka proper communication. True. So, yan ang mga natutunan namin and that's our takeaway. That's a takeaway of our audience. And thank you very much, Sir Tony. But before we go, baka meron kayong iba pang mensahe, iba pang gustong batiin. It's your time now para magsalita po. Well, una, nagpapasalamat ako sa Larga na podcast for having me. I think it's an honor to be here and share my experiences. Ang lagi ko lang naman sinasabi, yun nga, sa pinag-usapan natin, mga priorities, etc. Basta ang laging mindset natin, at least ako, ang mindset ko, is parang inilalagay, in the world of sabong, nilalagay ko yung sarili ko doon sa lugar na kaya ko. Mm-hmm. Hindi mo pwedeng sabihin na parang lagi kang, okay, maganda yung may objective ka na mataas, pero kailangan i-balance mo yun. Realistic dapat. Realistic ka. Be real. Be realistic. And, di ba, sabi nga natin doon sa business, meron tayong tinatawag na goal setting, yung acronym na SMART, di ba? Magsiset ka ng objectives, has to be specific, measurable, achievable, realistic, and time-bound. Diba? So, yun lang. And salamat. Thank you again for having me. I hope I'm able to share something of value and something that some people or many people can appreciate and can hold on to whatever they're doing. Since our title is The Passion of a Timeless Icon, the information at saka knowledge na natutunan po namin ito will stand the test of time. So we'd like to thank Sir Tony Lasala ng NML San Luis Game Farm at ng Balibago entry name. Abangan niyo po ang kanyang mga panlaban sa November 29 sa Manila Arena. And abangan niyo po, episode 25, kasama po natin dito sa Larga na Podcast si Ma'am Mildred Esquilio ng Delta Man. Pag-uusapan namin dito, Sir Tony, yung the business of setting up game fowl expos and festivals. Good, so, iba-ibang aspeto po pinag-aaralan namin dito sa Larga na Podcast. Napansin ko nga. All aspects of the sport, even yung mga aspeto na hindi mo akalain. Last episode namin, 2 episodes ago, yung shipping. Kilala ko si Buhawi. Buhawi. I've done business with him several years ago before the pandemic.
Ngayon naman, Mr. Tony Lasala, na tandaan nyo na lang yung mga takeaways natin. Ha? Proper communication skills with our personnel. Setting priorities. Setting priorities. Communication with... communication skills. And meron pa isa pa. Nabanggit ko na kanina. Ayun, so maraming salamat. And later on, siguro, pag mag-champion kayo sa Sir Tony, pag mag-champion kayo kay Among Tose, babalik kayo dito. So maraming salamat po. At mabuhay kayong lahat. God bless and Godspeed. Thank you very much.